Hey guys! Welcome to my channel. So today is Thursday, October 17 pa din. Katatapos ko lang mag-live stream and as promised, sabi ko gagawa pa ako isang video. No? Tip para sa mga kababayan nating gun enthusiasts and lalong-lalo na excited na sa 556. Yung iba, nakuha na yung mga 556 nila, na-release na. Yung iba, umorder pa lang. And yung iba, nangangarap pa lang magkaroon ng 556. So hindi lahat, no, I'm sure, hindi lahat magkakaroon ng 556. Pero, or long arms na lang, long arms. Kasi itong tip ko para sa inyo is yung pinakaunang upgrade or accessory na bibili nyo para sa long arms nyo, either rifle or shotguns. Okay? So, kanina may nagsabi, ano yan, optics, palitan daw agad yung optics agad, or trigger palitan. Anyway, pinakamura na dapat nyong gawin pag na-receive nyo na yung rifle or shotgun. Anyway, bagong lahat, sagutin ko na rin. Ito yung opportunity to answer yung mga ibang comments na sablay na minsan hindi ko na pinapansin pero kailangan nating i-address. May nagtatanong, may nag-comment, no? Kung nakapatay na daw ba ako ng tao. So parang nangyayari dyan, yung sa liit ng utak, parang pag ikaw may barel, dapat nakapatay ka na. So parang pag ikaw may kutsilyo, dapat nakasaksak ka na. Parang ganun. Talaga. Talaga lang. Hopefully, hindi natin magamit or hindi natin kailanganin na gamitin etong mga to, no? Pero kung sakaling kailangan, andyan sila. Yun yung ang prepping mindset. Okay, so, ano pa? Doon sa mga na-release na Taurus, ang madami yata dyan yung Taurus T4 na 14.5 inches, no? 14.5 inches, ang sabi ko, pag nasa US ka, huwag kang bibili ng 14 or below 16. Kasi it's considered a pistol sa SBR law, no? Short barrel dry for. Pag sa Pilipinas, okay lang kahit anong size. Basta below, yata kayo below 18 inches. Ewan ko ba, ang pabago-bago kasi yung PNP sa Pilipinas naglalagay ng gusto maglagay ng barrel restriction. And with that, abangan nyo, magla-live stream pala kami, no? Update regarding sa Senate Working Committee, ang tawag nila. Hindi naman talaga hearing yun Babaguhin ko nga yung title. So kasama natin si Guns Pinoy, si Pistolerong Pinoy, kasama natin si Charles ng Philippine Ricochet Line, and Doc Lawrence. Okay, so ano pa ba? Yun nga, no? 14.5 inches, it's still okay. 50 FPS lang nababawas sa 16 inches na rifle. And magtatanong sa akin anong re-recommend ako. Hindi tayo affiliated sa mga gun stores, pero depende na lang sa budget nyo, no? Basic. Start with the basic. Lalo kung first time rifle owner kayo, first time gun owner. And ito na, without further ado, ano yung pinakauna at pinakamurang upgrade na pwede nyong gawin sa long guns nyo? Okay? So, ito yung hindi naman fully dressed up kompleto para sa akin, no? Yung iba pala, yung may mga kaibigan tayo or subscribers na nagko-comment, sir, pag ultimo mag-release pala, pinaltang ko. Yeah. Ako sir, pag nakuha ko yung rifle ko, yung kaibigan pala natin din, subscriber, na nandyan na yung mga upgrades niya, wala pa yung rifle. Okay? So, sabi nung isa naman, nakachat ko, ako sir, papalitan ko yung BCG. Diba? BCG. Yung trigger, papalitan ko. Ito yung BCG nito. Ang gusto nyo ba is, ayaw nyo ng stock na BCG, gusto nyo yung mga fail zero, mga ganitong coating na BCG. Tanungin nyo sarili nyo, kailangan nyo ba talaga? Okay? It just so happen na marami akong rifles naisipan ko yan. And true enough, syempre, mas madaling maglinis, hindi ganong dumidikit yung carbon. Mas gusto ko pag ganyan. Pero hindi yan yung unang upgrade. And ano pa ba? Sabi ko nga, pinaka common yata na Taurus T4 nire-release sa Pilipinas,
4.5 inches. Ito ang size ng 4.5 inches. 4.5 inches to. Tama. Ito, 16. 16. Konti lang naman. Ang dami nyo pwedeng palitan eh. Ang dami nyo pwedeng i-upgrade. No? Ultimo muzzle brake. Pinalitan ko din. Ano ba? Ito, pinaka-basic, pinaka-una kong AR. Naglagay din ako ng vertical grip. Rubberized to. Masarap hawakan pag nagsisiklamp ako. No? Na rail covers. Kasi syempre, matalim din yung mga covers, yung mga rail na yan. No? Pag ginahawakan mo yan na walang cover. Kaya mas madali mag-siklamp. Palitan ko na rin yung grip to eh. Dati black lang to eh. Ito black lang. Palitan ko rin. And red dot. Iron sight. Palitan ko rin yan. Ano ba ang bolt nito? Regular lang yung bolt niya na coating. Ano bang coating yan? Nakalimutan ko na kung melonite or nakalimutan ko na yung coating. Anyway, so ito pala, meron pa pala ako nito, trigger. Pero hindi ko pa nakakabit. Kasi lahat ng mga AR ko naka JP Springs lang. Naalala ko na dito si Charles eh. Sabi ko, JP Springs na lang. Sabi niya, hindi, naka JP Springs na daw siya. Hindi pa rin siya masaya. Gusto niya mag drop-in trigger. Meron ako nito, pero di ko nakakabit kasi okay na ako sa JP Springs eh. Okay, without further ado, anong pinakauna at pinakamurang upgrade or accessory na dapat nyong bilhin? Eto guys, kailangan nyo na sling. Sling ang uunahin nyo. Sling. Eto nga eh. So, usong-usong ngayon yung mga HK style na clip. HK style ang tawag dyan eh. Sabi ko, naalala ko, kailangan ko pala ng spring. Ito. Kaya ito, in-order ko to. Ano mo si YouTube? Ayaw ni YouTube ng MOD ng ng Bang Bang. Ito, in-order ko. Merong quick detach. Quick detach. Tapos, green. Ayaw ni YouTube eh. Alam nyo naman. Anti-gun. Dali lang And no name brand. Walang brand to. Ayan ako na sa eBay. Tingnan ko lang. Mukha namang okay. Maganda yung metal parts niya. Mahal kasi ng Magpul eh. Ito pa AR natin dito. Ito, na-clear ko na rin to. Pero, ito yung 7.62 by 39. 18 inch to. So, nung pinuto ko to sa property, ngalay na ngalay ako. Kasi, front heavy eh. Dapat dito bench shooting. Pero pwede naman. Tinatamaan ko pa rin. And ito pala yung papakita ko yung Daniel Defense na sight, no? Nakakainis. Kita nyo. Yan ang correct way. So, pero kita nyo yun naman yung profile niya. Parang baliktad. So, dapat baliktad eh. Ang pangit eh. Hindi ko alam kung dinesign to ng Daniel Defense para lang ma-promote yung brand nila dyan, no? Dapat nasa likod dyan eh. Kasi tingnan nyo yung profile, no? Parang baliktad. Kaya, ayoko sanang baliktarin eh. Kasi mas okay sa akin yung natitrigger yung OCD ko sa ganitong style ng front sight. Kita nyo, parang baliktad. No? Kaso sabi ko, baka mamaya, may mag-comment na baliktad yung front sight ko. Sabi ko, sige na nga, titiisin ko na muna. Pero kita nyo, dapat nakabaliktad to eh. Dapat yung profile niya, parang aerodynamic pa ganun eh. Ito, pababa. Pababa sa harap ng shooter. Pero ito po yung correct way, no? Para ma-advertise yung pangalan nila. Yan, para lang ma-advertise. So, yun nga, no? Saan na ba yun? Meron akong quick detach. Ayaw ni YouTube na pinapakita na nag-MOD ka. Ito, quick detach lang. Quick detach. Meron ba ako dito sa harapan? Ay, meron, no? Ayun, meron, no? Meron. So, masusolve na nito yung problema ko na
na pagka freestanding ka, ibig sabihin hindi ka nagsushoot ng bench na may pinagpapatungan kang or tripod or bipod or whatever, matutulungan ka nitong sling. Kasi pwede mo siyang ikalang sa braso mo. Lang. Yan, kailangan ko higpitan. So, ano advantage or advantages pagka meron kang sling? It frees up your hand. No? Mafi-free yung kamay mo. Isa yan sa mga naisip ko eh. Ano ibig sabihin? Kasi pag ikaw, meron kang long gun, rifle or shotgun na walang sling, wala na. Yung kamay mo, occupied na. Hawak mo lang palagi yung rifle. Hawak ka lang palagi. Wala ka na magagawa. Samantalang pagka meron kang sling, it's your friend. Kahit nga ito, malilibre. Pwede pang hawak ng pinto, pang salag, pang whatever, no? Pang tanggal ng obstacle. Tapos ito, nakabitin lang. 18-inch to mahaba to. No? So, plus nakakatulong sa recoil. Kasi meron kang point of contact dito sa sling, tapos meron ka pang braso. Yan, nakahawak din. Ay, nako. And, kahit hindi siya long gun, ito ginawa ko lang ng video, Hammerly TAC R1. It's a must pag meron kayong ganito, tapos walang stock, yung pressure pahila, yun ang tumutulong para humawak or mag-control sa barrel. Hindi naman sa malakas ang recoil, pero nakakatulong siya para mag-steady ka habang pumuputok ka. Okay? Plus, ito, 1-point sling to eh. Pwede mo siyang bitiwan and then my hands are free. Pwede kang makipag-hand to hand, pwede kang gumamit ng sidearm. Diba? So parang katulong mo talaga yung sling. And napakamura lang siya as compared to the other accessories na bibilhin mo pa. Ito. Nakakatawa. Binili ko nga green para green yung team ko. Ito, bakit ganito ang kulay nito? Lang to spare parts kaya. Pero maganda rin hawakan eh. Maganda sana green. Pero yun nga ano pa? Let me know what you think. Ano pa purpose? Bakit kailangan natin ng sling? Maliban doon sa mga sinabi ko. And hindi lang sa rifles, pati sa mga home defense shotguns natin. Dapat may sling. So lalagyan ko to ng sling mamaya. Kasi nga, unang-una, malakas ang shotgun sa recoil. Matutulungan ka niyan kasi may another point of contact. Plus, pagka napa-encounter ka, pwede mong ibaba, no, yung isang kamay mo, mafi-free and marami ka pwedeng gawin. Or, pag nasa labas ka, makakapag-drive ka pa rin and then nakadikit pa rin sa yung barrel mo na hindi mo siya ilalapag. Diba? Maraming uses. Ngayon ko lang nga na-appreciate yung importance ng sling eh. Rifle sling or shotgun sling, napakadami. And napakamura. Siya pinakamura. No? Bago nyo palitan yung sight nyo, bago nyo palitan yung BCG, bago nyo palitan yung muzzle brake, yung grip, yung stock, yung sight or other accessories. Ito muna, purchase muna kayo ng sling. Kasi pasasalamatan nyo ako pagka nagkaroon ng sling yung barrel nyo. Mas madali siyang gamitin, mas madali siyang dalhin. My hands are free, pero andyan lang yung barrel. And then pag ginamit ko, may another support, nakahawak sa barrel. Kahit gaano kalakas yan, matutulungan ka niyan in terms of recoil management. Okay? So, with that, ano pa ba? Let me know, comment down below, ano pa ba advantage ng sling? And I think ito na yung pinakamura eh. Bago ka mag-upgrade, bago ka bumili ng mga accessories, bago ka magpalit, I really discourage yung mga first time AR owners, first time rifle owners na palitan agad, no? Palitan agad yung mga pyesa. Enjoyin nyo muna or i-testing nyo muna, no? Doon nyo ma-realize kung ano yung dapat yung palitan. And kung kailangan nyo nga bang palitan, like yung BCG. Kung hindi naman tayo araw-araw pumuputok, 'di ba? I like this leg. Quick detach pa to. Pe-press mo na yung button. Is that 5 o'clock in the morning? Alexa, stop. Quick detach, oh. Naka-built in na. I like it.
Okay guys, hopefully nakatulong to sa mga kababayan ko na gun enthusiasts, first time rifle or long gun owner, no? To save your money, enjoy your rifle, and buy a sling first, and next time na iba. So, that's it guys. Thanks for watching. Bye.